Good morning everybody and welcome back sa ating channel. Good morning internet. And if you are new here, ito po ang Anganap Canada. If you are not subscribed yet, please subscribe, like, comment, and share ang ating mga video. And for today's episode, ang pag-uusapan natin ay yung mga bucket list ng isang Pilipino bago mag-immigrate abroad. So yun po ang ating topic for today. So, number 1 na nga sa ating listahan, of course, is spend quality time with your family and friends. Importante po ito kasi you will never know kung kailan ka makakauwi ulit, kung kailan mo sila mahahawakan ulit, kailan mo sila makikita in the flesh ulit. 1 taon, 2 taon, 3 taon. It could be even more pa kung talagang medyo mahirap-hirap ang magiging buhay na dadatnan mo sa ibang bansa, 'di ba? Tapos, dalawin mo na yung mga grandparents mo. Importante din yon kasi natural naman sa atin, mga Pilipino yan, lalo yung mga nakakatanda sa atin. They will give you advice kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga hindi mo dapat gawin kung nasa ibang bansa ka, lalo na kung maninirahan ka sa ibang bansa na mag-isa. Yon. Importante yung mga advices ng ating mga nakakatanda sa atin. And then, puntahan mo na kung ano yung mga paborito mong lugar sa Pilipinas. Kung ikaw ay mahilig sa mga beach, as we all know, we have very, very beautiful beaches sa Pilipinas. Puntahan mo na ang mga yan. Hindi naman mahal puntahan yung mga lugar na magaganda sa Pilipinas. Usually, hindi naman nakakabutas ng bulsa yun, 'di ba? Yun ay ano lang yung aayon sa mga napapanood kong mga video vlogs dito sa internet din. Hindi naman siya masyadong kamahalan kung pupuntahan mo at mag-i-enjoy na kayo ng family ninyo and you spend quality time together bago ka mag-abroad. And then, eat all the Pinoy foods na gusto mo. Though meron namang mga Filipino foods available dito o sa abroad, available naman siya sa mga groceries, yung mga Pinoy or Asian ingredients, available naman lahat yung mga yan dito sa ibang bansa. At saka meron namang mga authentic na mga Pinoy restaurant dito. Especially dito sa Canada, marami ng mga nagsulputang mga Filipino restaurants dito. At syempre sa ibang bansa rin, for sure, marami ng mga Filipino restaurant dyan. But then, kung meron kang paborito talaga na restaurant, specific na putahe na pinupuntahan, ipuntahan mo na yan, kainin mo na yung mga paborito mong mga food bago ka pa mag-abroad. And kailangan din bisitahin mo rin ang iyong church community. Ayan, pumunta ka doon, take their blessing din. Kasi sabi nga ng karamihan sa atin, kung mas madaming nagdadasal, pinagdadasal ka, mas stronger yung faith at saka mas stronger yung chance, mas malaki yung chance na mag-succeed ka dito sa ibang bansa kung maraming nagdadasal sa iyo. Yan. So, yun po ang ating number 1 sa ating listahan. Number 2 sa ating bucket list before migrating abroad is fix all your teeth problems. Madami po akong nakita. Madami tayong mga kababayan na nag-comment. Ito yung comment nila. Gawin mo na yung mga dapat gawin sa ipin mo. Kasi pagdating mo dito sa Canada talagang napakamahal magpa-dental. I myself, nagtatrabaho po ako sa isang dental clinic, which is madami din po kaming mga kliyente or mga pasyente na mga Pilipino na nangangailangan ng mga major work gagaya ng crown, bridges, mga dentures. Sabi nila sa akin, uuwi na lang ako ng Pilipinas kasi even though covered siya usually 50% ng kanilang insurance, masyadong mahal pa din yung out of pocket na 50%. Kung susumahin mo at i-convert mo sa Philippine peso, mas makaka-discount pa rin sila kung uuwi sila sa Pinas. Antayin nila yung pag-uwi nila sa Pilipinas at doon na lang nila gagawin yung mga dapat gawin sa kanilang ipin.
So, tama po ito, yung sabi ng ating mga kababayan, your bucket list before migrating abroad. Number 2 on our list is fix all your teeth problems. Ayan. So, kung meron kang ipapagawa, may mga outstanding kang mga papastahan dyan, ipapasta mo na kung nandyan pa yung iyong wisdom teeth, ipabunot mo na yan. Meron kang mga outstanding na mga major work done like crowns, bridges, kung may denture ka, magpa-denture ka na rin ng bago, magpalinis ka na ng ipin mo, do everything na kailangan mong gawin sa iyong ipin. Kasi pagdating mo dito, talagang mahal na siya. Yon. At yun ay ayon dun sa mga naririnig ko, mga hinaing ng aming mga pasyente, aming mga kliyente sa aking pinagtatrabahuhan na dental clinic, which is true naman talaga. Yon. Yun po ang ating number 2 sa ating bucket list. So, number 3 sa ating listahan, nakita ko din marami ding nag-comment nito. Your bucket list before migrating abroad. Number 3 sa ating listahan is magpa-check up. Ayun. So, madami ding nag-comment nito. Sabi nila, magpa-check up bago mag-immigrate sa ibang bansa. Though, kung destination mo is Canada, mas lalong-lalo na if you are landed PR, meron naman na yan. Kasama na yan sa ating mga benepisyo. Libre na yung pa-x-ray mo kung kailangan mo ng x-ray, pa-blood work, magpa-check up, kumita ng doktor at kailangan may nararamdaman ka. Libre naman po yan lahat, especially yun nga kung landed PR ka dito sa Canada. Pero kung sa ibang bansa ka mag-abroad at wala yung mga benepisyo na yan, magpa-check up po. Yon, importante, matingnan natin kung ano yung mga kondisyon ng ating katawan. At saka natuwa ako, mayroon pang nag-comment dito, magpa-check up kasi ang hirap daw i-explain ang nararamdaman sa English. Natuwa ako dun sa comment ng ating kabayan. Totoo naman, kasi kung hindi ka familiar kung paano mo i-explain, paano mo i-express yung nararamdaman mo sa wikang English, talagang mahihirapan ka. Ang titignan na lang siguro yan ng doktor is yung blood work result mo, ano ba yung nangyayari sa loob ng katawan mo, babasahin or titignan na lang siguro yung x-ray mo, ano bang nangyayari sa katawan ng tao na to, bakit ganon. Kanyang mga nararamdaman, yung ganon siguro. Totoo naman po yan, yung comment ng ating kababayan. Magpa-check up po kayo bago kayo mag-immigrate sa ibang bansa. Yan po, ang bucket list number 3 natin sa ating listahan ay magpa-check up bago mag-abroad or mag-immigrate sa ibang bansa. Ayan, so last but not the least sa ating listahan before migrating abroad, marami din po akong nakitang nag-comment sa ating mga Pilipino nito. Change socials. Yung siguro mga account natin ng mga Facebook account, Instagram account, kung meron kang TikTok account, lahat ng mga pinuposan mo ng mga nangyayari sa buhay mo, baguhin daw lahat. Bakit kaya ganun? Siguro ito, kumukonekta na naman ito sa kultura nating mga Pilipino na crab mentality. Para iwas inggit, siguro ito. Yan. Lalong-lalo na yung mga bad na inggit. Yon, kasi mapanira talaga pagka nainggit ang isang Pinoy or isang mga kababayan natin sa atin, lalong-lalo na kung nakikita nila na nagpo-progress ang buhay mo, umaangat at umaasenso ka, meron at meron talagang ganon. Yung maiinggit sa'yo at sa maling paraan, imbes na mainggit sila at ma-inspire sila sa mga natatamasa mong success sa buhay mo, hindi, meron at meron talagang mga tao out there na naiinggit sa masamang paraan, which is very very sad. Yun, kultura natin na yan sa ating mga Pilipino. Crab mentality, hihilain ka pababa para pabagsakin ka ulit, para hindi mo na matamasa yung mga magandang tinatamasa mo, sisiraan ka, mga ganun.
At dyan po nagtatapos ang ating episode for today, your bucket list before migrating abroad. And if you have a unique bucket list, gusto ko din po sanang malaman, i-comment down below mo dyan sa comment section. At for sure, makikita din ito ng ibang manonood. And hanggang sa muli po, ito po ang Ang Ganap Canada. Please subscribe, like, comment, and share sa ating mga video. Thank you po sa inyong mga nanonood. Maraming salamat. Bye-bye!